mode of procurement natin dito will be design and build, you know. So ngayon meron na kaming inilatan ng pondo para sa yung land acquisition, yung right of way acquisition, you know? And then yung lahat ng permits. So maplansyahan namin dito, mabilimimeten yung IPA design and build isula. Yun ang expected natin is itong 2025. Kasi nakita mo niya ako presidente ti importansya dito yung irrigation facilities. So priority naman sa funding to mga to. Ang ganadahan dun sa design and build scheme ng NIA ngayon is that mas mapapabilis yung implementation ng project. Dahil instead na kami ang mag-design, sasabihin lang namin yung parameters. Halimbawa, sabihin ng NIA, gusto namin ng isang dam na earth field. Gusto namin ganito ang laman niya para mapatubigan. No? Tapos, ikanmiti power generation. So, sasabihin lang namin kung ano yun. And then, bahala na si contractor na mag-design and mag-construct. Ang kagandahan nito, siyempre magamit natin yung expertise ng private sector for the design. At ang advantage pa na isa nito is that during the implementation of the project, may iwasan natin yung mga change orders kasi sila ang nag-design eh. So pagka-design nila, sagot nila yan. Unlike po kami ang nag-design, sasabihin yung contractor, hindi pwede yung design mo, ganito, ganyan. So doon nagkakaroon ng palusutan, nagkakaroon ng yan, no? Minsan yung source of graft and corruption yun eh. Kasi may pakiusapan na eh. So, dito walang pakiusapan dahil sila naman nag-design. So yun yung tinitingnan natin yung scheme. Mapapabilis siya. Hopefully, ito ay substantially completed na. If not fully completed, pagtapos ng term ng ating Pangulo. Kasi yung nakikita ko naman, no, bilang engineer, pwede naman nila pagsabay-sabayin ang construction na to. Pag pinabid namin, pwedeng simulan nila kaagad yung high dam, yung transbasin tunnel, pagsasabayin nila yun eh. In fact, itong transbasin tunnel, pwede ng dalawa sa lubungan. No? Kasi mahaba yan. If I'm not mistaken, nasa 10 kilometers yata ang transbasin from tunnel. The source of the water up to the Ilocos Norte area. And then, yung irrigation facilities pa. Ang naging maganda lang dito is that full ang cooperation ng both local government unit, provincial government unit ng Abra, provincial government unit ng Ilocos Norte, sila GovMat at saka si Vice Gov Joy, sila yung nag-post na to. And of course, dito sa host municipality natin, Nueva Era, ganun din, tumulong din si Mayor para ma-fast track yung ating mga permits. Yan ang kagandahan ng full cooperation ng mga LGUs. Sir, do you mean that? Hindi siya PPP dito yung it will be fully funded by local funds natin. So, ito, kukuha tayo ng quadruple A contractor sa laki nito. So, quadruple A contractor ang makakwalify dito. Well, hindi natin alam kung baka magipag-JV din sila sa ibang mga contractors. Basta gusto namin. Ito ay kailangan quadruple A contractor para yung resources, yung methodology, etc. mas mabilis at masigurado tayo. And it will be Scope the project kasi medyo mabayad ko ito. In fact, this may take around 6 years sana ito. Pero kung pagsabay-sabayin nila, gaya ng sinabi ko, kaya namang tapusin lahat yung section ng 53 years eh. So kung sabayan nila yung high dam, itong transbasin tunnel, tsaka itong irrigation facilities, tapos to ng 3 years. Kaya nga gusto natin na contractor ay yung malalaki para may resources siya to do that. Ang generating electricity dito is more or less around 20 megawatts. Megawatts. And ang makikinabang dito is the whole of 2nd District and Pinili. So may part ng Ilocos Sur na makikinabang sa irrigation. So malaki talaga siya. So malaking tulong para sa atin sa 2nd District at of course sa kabuuan sa Ilocos Norte. Tandaan natin, pangarap pa ito ng ating former President Ferdinand Marcos Sr. noon, no?
At ngayon lang ito nagkaroon ng medyo liwanag na magagawa na natin. And then sir, Kasama dyan yung Highline Canal, yung main canal natin, and then yung mga tributary canals natin, kasama na lahat dyan. Ano? So, kaya nga, pwede namang sabay-sabay gawin. Yun ang sinasabi ko eh. Kasi kung mahilang kontrakto lang, gagawin muna niya yung dam, tapos pero kung may kakayanan talaga maggawa ng project ng kontrakto, sabay-sabay yan. Salubungan. okay. Karinig. Salubungan. Sir, DJ, kung natay sa DJ irrigation canal, sir, kada kita mapan ko, kada kita rain faded, sir. Kamusta na kita yung ato atin, sir? Project na yun, sir. Well, meron kami mga sinimulan ngayon ng mga solar pump irrigation projects. No? And then of course yung mga restoration Yes, sir. projects natin, yung mga street projects, small river impounding projects, water impounding projects. Pero ang kagandahan ngayon is that binago ng ating Pangulo, yung Presidente, yung ating flood control projects. Ginawa niyang water management. So ngayon, ang NIA, may convergence kami with DP, kung point namin kung ano yung mga kailangan ng infrastructure, like for example, Sabo Dam. Simply because yung Sabo Dam, pwede namin gamitin diversion dam na namin yun. And then kami na magpo-construct ng irrigation facility, sila yung Sabo Dam. Eh, napakalaking tulong na to kasi ang laki ng budget ng DPWH yan. So hopefully, dito kasi sa atin sa Ilocos Norte, marami rin kami mga proposed projects for that purpose. Ano di kita napintas ng irrigation ng canal, sir, ngayong kung nada sir, kat na pinatuporang danom na sir, kan pinatungan dati itay balay, pinatungan dati itay apag na antibalay, sir. Anat kasarot pamayan tayo dagit, sir, kap na dito kastagat napinpintas pa iti pa naggayos dagit itay danong mga pang dagit iti kabukiran na panada, sir. Of course, ang problema kasi natin isa dyan, silted na yung mga ilog natin, no? Silted na yung mga ilog natin. Ititit ko mga Pero, umuna, siyempre dapat kasama sa assessment ng mga engineer natin yun. Isa pa, nagtataka din ako kasi dapat the irrigation facilities namin kasama with the Irrigators Association India nga monitor. So nga dapat hindi nakakalusot yan. But in that case, ang nangyari kasi yung mga communal irrigation system, na i-turn over yan sa mga LGUs. So, mga naman nagkakas na cases, kasalitan ni LGU, ito na masolve tayo. No? Kasi kaya't nagtiniya, alain niyo ulit, ito yung communal irrigation system, ito pabaybayan nila. At tinabati lang kada kami, ito national irrigation system tayo. So, you know, ultimately farmers na may reklamo kada kami. At the end of the day, kami pa din. Dapat kasi dati population namin, nasa mga LGU na siya. Okay, thank you, sir. So, Sir, in a general situation being that wala. Ang totoo niya, nasa amin yung irrigated lang siya. No? Of the 3.2 million potential irrigable area, the 2 million na irrigated, nasa niya yung 1.5 million. Eh. So, halos 50% ng potentially irrigable nasa amin siya. Now, ang maganda lang dito, seryoso ang ating Pangulo para ma-solve ito. No? So, nilalagyan talaga ng budget. Hindi lang yun. Gumagawa siya ng convergence effort between NIA and other agencies like DPWH. Alam naman natin na ang problema ng agrikultura natin is low productivity. Pagka low productivity, kaya nga hindi tayo nakakapag-produce ng sapat na pagkain natin. Ang kailangan kasi ng agrikultura, number one, of course, is yung irrigation facility. Now, pag ginawa niyang dinagdagan niya yung budget plus yung flood control ng highways ay ginawa pa niyang water management. Ito na yung game changer sa Philippine agriculture because alam naman natin kung gaano kalaki ang budget ng DP compared to NIA. Ang budget namin for infrastructure nasa wala pang 40 billion. Ang budget ng DPWH sa flood control alone is close to 400 billion. So 10% lang yung amin. So kung si highways ay maglaan lamang kahit 10% lang ng kanilang budget for the purpose of convergence project, halos nag-times 2 na yung accomplishment natin. Alam ni Presidente yan. Kaya nga, yung kanyang slogan na build better more, hindi lang siya slogan, hindi pati sa gawa. Dahil kung flood control alone, bakit build better more? Bakit build better more?
Kasi kung flood control lang siya, ang ina-address ng flood control is environmental and social problem lang yan. Pero ang ginawa ng Pangulo, nilagyan niya ng economic composition ng project kasi nilagyan niya ng irrigation. So kapag mayroon ka ng environmental, social, and economic, nagiging sustainable project yan. So better infrastructure siya, mas maraming pakinabang at makikinabang. So talagang brilliant yung idea niya na build better more. At hindi siya slogan lang, ginagawa niya talaga ito. Pasalamat tayo. Alam mo, mas mabait yung presidente natin. Sabi ko nga, pagka natapos na yung term niya, mamimiss siya ng mga Pilipino. Ito akin lang to bilang mayor. Naging mayor din. Siya mayor, hindi pa naman niya po PRRD. Nag-mayor at hindi ka kastagat kaninisis, di ba? At data question ko hindi siya apay nga hanlang ipalubos iti nga da kami iti gumatang tumulong ti LGU nga gumatang iti vaccine ket haminan mo sa record tami kinakayat na nga sinusulo na isot limata nga yung utang na dinoble na ti utang ti Pilipinas for that span of ilang years lang dinoble niya yung utang ng Pilipinas tapos nilubog talaga apay nga di na kami ipalubos ng private sector kanto nga tatlo hanggang baston. Ang mumi pa hindi, nga nalakalang ti ko kasi kami di ka vaccine mga 600 pesos, mga ganyan lang. 1 to 9 pinakamataas. Pero yung purchase nila, yung binibigyan nila, 4,000 plus, 4,000 plus. So yun yung mga tanong. Hindi wala naman akong sinasabing kaya lang yung mga tanong sa isipan natin. Bakit? Kung talagang, kung ako bakit hindi mo hayaan yung private sector na bumili? Bakit hindi mo hayaan yung LGU na bumili? Gamitin mo yung pera nyo para hindi ako masyadong magastusan. Pero hindi talagang mas ginusto nila na sila mag-purchase. No? Using loan. Utang nila yung Pilipinas. Sa akin malaking katanungan sa akin. Wala akong sinasabi, katanungan lang sa isip ko. Pero ang ating Pangulo, ang ating Presidente ngayon, nakita niyo naman, ultimo 5 gusto niyang magamit ng tama yung pera. Hindi lang flood control, kundi lagyan mo rin ng iba pang component. Kaya build better mo. So dito mo makikita na magaling din, maganda at Ilocano yung ating presidente at magaling magkuripot. Mamimiss siya ng mga taong bayan pagkatapos na yung term niya. So lastly, Ilocos Norte, so to speak, Pindig was the pilot area where the new type of rice mill was established. So, ano yung benefits that we could see kada ito yung establish na dating modernong rice mill tayo in Pindig, sir? Tandaan nyo yung rice mill na yan, ay second rice mill na namin yan. Hindi yan yung... at saka pang 141 na yan na na-construct ng gobyerno under sa convergence ng NIA at PhilMec. May 140 ng ibang na-construct, hindi ho yan ang una. At yan naman ay nag-upgrade lang ang Pindig doon sa ating aming rice processing system. RPC noon rice processing center noon, di ba? Ngayon RPS na siya kasi kumpleto. No? Now, makabago talaga ito. From 1 ton per hour kami noon, ngayon 3 tons ito Ano ang impact na to? Yung ganitong project. Bakit ganito ang ginagawa? Bakit ganito ang utos ng ating Pangulo sa amin na magtayo ng mga rice processing system sa mga bayan-bayan? Ito kasi yung sinasabi niya na dapat makapture ng mga farmers natin yung whole value chain ng rice production. Ayaw po niya na ang mga magsasaka natin ay kinukwenta lang natin ang kita nila doon sa time na magbenta sila ng palay. Because he knows too well na itong palay to rice, nandito yung malaking value added. So gusto niya makapture ito ng mga farmers. Gaya natin sa Ilocos, saan pa napunta yung palay natin? Bulacan. So sino makikinabang? Mga taga Bulacan, hindi yung mga farmers natin dito. Now, ang NIA naman, binubuo namin yung mga irrigators associations namin into cooperatives per town para silang mabigyan ng PhilMec. Kasi pag binuo mo ito, may economies of scale, mas maraming matutulungan.
So yung concept ng gobyerno na inclusive growth nandito, inclusive and sustainable kasi through cooperative, kahit iba na ang administrasyon, makakatayo sila sa sarili nilang paa. Yan ang idea dyan, dapat sustainable and inclusive. Ito yung ginagawa ng ating Pangulo ngayon. So yung sabi ng pababain natin ang presyo ng bigas, hindi ibig sabihin nun na isasakripisyo mo ang mga farmers natin. Gusto niya magkaroon ng kapabilidad ng mga farmers natin na maging entrepreneurs, maging traders, para maalis yung middleman, maalis yung maraming logistics, para magmura talaga ang bilihin ng bigas. So ito yung malaking pangalan po natin dyan. Okay.